Paano gamitin ang utang para lumago ang negosyo mo? Alam mo ba na hindi lahat ng utang ay masama? At minsan ang pinaka naobserbahang dahilan kung bakit lumalago ang negosyo ng iba ay dahil marunong silang mangutang. Pero paano mo malalaman kung ang utang ay makakatulong o sisira ng negosyo mo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sa loob ng video na ito, ibabahagi ko ang 3 sikreto kung paano gamitin ang utang para lumaki ang negosyo mo, hindi para malubog ka. Kapag hindi mo ito nalaman, mauulit lang ang cycle ng paluging negosyo. Number 1. Bakit karamihan takot sa utang? Maraming Pilipino ang lumaki sa mindset na ang utang ay masama. Kaya kapag nangailangan ng puhunan, mas pipiliin nilang pagtiyagaan kahit kulang ang kapital kaysa mangutang. Pero isipin mo ito, noong maliit pa ako, may tindahan ng kapitbahay namin. Araw-araw, punuan ang mga tao. Pero dahil maliit ang puhunan, hindi niya kayang i-refill agad ang mga paninda. Nauubusan siya ng stock sa mga araw na maraming bumibili. Isang araw, may nagpayong mangutang siya pang dagdag puhunan, pero ang sabi niya, takot ako sa utang. Baka malubog ako, habang yung karibal niyang tindahan nangungutang ng puhunan, refill stock agad. Mas malaki ang kita. After ilang buwan, yung karibal lumaki. Yung unang tindahan, nagsara. Hindi dahil mas masipag ng isa, kundi mas marunong gumamit ng utang. Number 2. Ang utang ay tool, hindi kalaban. Kapag tama ang gamit, ang utang ay parang leverage, isang tool para palakasin ang negosyo mo. Ang tunay na tanong ay hindi may utang ka ba, kundi ano ang ginagawa mo sa utang. Kung ang utang ay pangluho, gadgets, lifestyle, luging negosyo yan. Pero kung ang utang ay pangpuhunan, inventory, equipment, marketing, may return, may tubo, may growth. Number 3 rule. Number 1, dapat may return on investment. Bago ka mangutang, itanong mo ito sa sarili mo. Magpaparami ba ito ng pera? Kung bibili ka ng supply na siguradong mabibenta, good debt. Kung gagamitin mo pambayad ng utang sa Shopee, bad debt. Example, may sari-sari store ka. Tuwing weekend, nauubusan ka ng soft drinks at snacks. Pero yun ang pinakamalakas na benta. Kung uutang ka ng 5,000 pang replenish ng stock at kikita ka ng 7,500 dahil patok ang items, yan ang smart debt. Number 4 rule. Number 2, dapat kaya mo bayaran. Hindi lahat ng utang maganda. Kailangan may cash flow ka na kayang maghulog. Kung ang negosyo mo kumikita ng 1,000 per day at may utang kang may hulog na 800 per day, malulugi ka. Pero kung kumikita ka ng 5,000 daily tapos utang mo 500 ang hulog, ayos yan. Ang utang ay dapat kumakain ng maliit na bahagi lamang ng kita mo, hindi kalahati ng bulsa mo. Number 5 rule. Number 3, gawin mong multiplier, hindi palubog. Ang utang ay parang apoy, pwede kang painitin o sunugin. Sample ng wrong use of debt, pambili ng bagong phone para sa non-essential expenses, para lang may pakitang nag-level up ka kahit wala pa namang kita. Example ng smart use of debt, pangbili ng mas malaking equipment, pangdagdag manpower, pang-refill ng mabilis may bentang stock, pang-launch ng bagong product na mataas ang demand, pang-expand ng delivery service. Ang goal, ang pera ng bangko ang nagpapalaki ng pera mo. Number 6,
Real story. May kilala ako, small baker. Dati, 20 trays lang kaya niyang lutuin per day. Marami siyang customers pero hindi niya masupply dahil wala siyang pambiling oven. Nag-loan siya for 30,000. Takot siya. Nanginginig pa nga noong unang hulog pero nang nagamit niya yung pera pangbili ng additional oven, naging 60 trays per day ang kayang lutuin. Triple ang production, triple ang kita. Pagkatapos ng 5 months, bayad lahat ng utang. Ngayon, kumikita na siya ng mas malaki monthly kaysa kabuuang loan niya. Yan ang smart debt, hindi nagpapalubog, nagpapalago. Number 7, main takeaway summary. Kung gagamit ka ng utang, dapat may balik na kita. Dapat kaya mong bayaran. Dapat pampalago, hindi pampagwapo. Dapat may malinaw kang plano kung paano ito ibabalik. Dapat pang multiplier, hindi pang lifestyle. Ang utang ay hindi kaaway. Ang mali at walang plano na paggamit ng utang, yan ang kalaban. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Rising Up Official para sa mas marami pang business and self-development content. Salamat sa panonood at tandaan, hindi masama ang mangutang basta marunong kang umatak ng tubo gamit ito. Kita-kits ulit!